Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, pangunahan niyo po ang inyong lingkod, gabayan at tulungan. Ang iyong salita ang siyang naming marinig. Ang iyong pagkilos ay ng Espiritu Santo ang gagalaw sa aming mga puso. Hayaan niyo po, Panginoon, na ikaw ang siyang makita namin. Ang inyo pong lingkod ay walang kakayanan, walang kabuluhan, walang magagawa. Malibang ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Kaming lahat ay iyong tuturuan, kaming lahat ay makikinig sa iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Napakatagal po na panahon. Natanong ko po ang aking may bahay kung ilang taon na po ang lumipas nang huli akong nagsalita sa simbahan. At nung ito po'y aming binibilang, umabot po ng mahigit 25 taon na. Kaya po nung ako po ay kinausap ni Pastor Ezekiel at sinabi po niya ang kanyang mga plano sa simbahan, nanginig po yung tuhod ko. At hindi po ako nakatulog. Sabi sa akin, kapatid, ito na yung panahon. Masyado nang mahaba yung pagkakaupo mo dun sa sulok. Doon po ang aking upuan sa sulok kasama ang aking may bahay. Noong pong una po na nagkaroon ng VCA, I think doon pa kami sa taas. Hanggang sa nalipat po doon sa kabila, and then dito na po. At kami po ay palaging nasa likod. At napakatagal na panahon. And I am so much honored and humbled by the Lord na binigyan ako ng oportunidad na muling makatayo sa inyong harapan. Alam ko po na marami pong nanalangin sa akin at nanalangin sa akin. At ako po ay nagpapasalamat. Alam ko po at nararamdaman ko po yung mga panalangin na yon. Sabi ko po, yung aking may bahay ay sobra po ang kanyang kulit sa panalangin. At alam ko po, gabi-gabi ay kanyang itinata sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, hindi pa panahon. Hindi ko alam. Tanging ang Panginoon lang ang siyang gagawa ng oras at panahon kung kailan niya ako tatawagin. Kaya, I just hope and pray na ako po sa mga oras na to ay magamit ng Panginoon para sa ating lahat. And base po sa aming napag-usapan ni Pastor Ezekiel ay tungkol po sa pagkilos ng iglesia about mobilization. At tinignan ko po yung salitang yun, masyadong malawak, masyadong malaki. Masyadong malaki yung kanyang sinasakop pagdating sa pagpapakilos ng iglesia. And at the same time, nakita ko rin po na para bang ito'y matagal na nangyayari. Matagal na po itong ginagawa ng maraming church o ng maraming churches. Noong panahon, nung ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang Great Commission sa atin. Nandyan po ang misyong ibinigay sa atin. Nandyan ang preparation. Nandyan ang resources. Sabi sa akin ni Pastor Ezekiel, nandun yung tatlo na yon, yung reach, teach, and
mobilize upang sa ganoon ay ma-achieve po natin yung goal na yon. Tayo pong lahat narito, natanong ko rin po kung sino po yung mga dumadalaw pagdating sa midweek service. Ang sabi ay mostly ay mga workers. And alam ko na alam po natin yung mission natin. Alam po natin yung goal natin. And maraming panahon na tayo ay piniprepare ng Panginoon para sa mission na to. Para sa ating goal simbahan. And ako po naniniwala rin na we have the resources. Alam ko po na maraming ginagamit ng Panginoon pagdating sa resources ng church na siyang tumutulong upang mapalago ang iglesia. Kanya lang, sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin po tayo napapansin na parang mabagal na pagkilos ng simbahan. Hindi natin makuha ang lahat. Sabi ko po, marahil ay marami ang dahilan. At isa na po dyan siguro marahil ay ang ating panahon. Or ang ating mga trabaho. Nandyan ang tawag sa atin ng Panginoon upang tayo ay gumawa at kumilos. Kanya lang tayo ay hindi makapagbigay ng ating buong buo because we have our jobs. May mga dahilan kung bakit hindi po natin may commit lahat upang tayo sama-samang makakilos sa gawain ng Panginoon. Ang ating panahon, ang ating availability, napakahirap kuhanin. Lalo na pag ang pinag-usapan po natin ay pamilya. Noong panahon po namin, pag kami ay nagtawag ng Bible study, nagtawag ng gawain sa Panginoon, nagtawag ng services, nagtawag ng mission, nagtawag ng pagpunta sa ganyan lugar, napakahirap. Sapagkat yung dahilan ay napakarami. Pastor, wala po akong panahon. Pastor, meron po akong trabaho. Pastor, yung aking pamilya. At pastor, wala akong pera. And that makes it difficult to mobilize the church. Napakaraming turo o katuruan pagdating sa pagkilos ng simbahan. Alam ko po na marami na po tayong narinig sa ating pastor at maging sa mga bisita po nating nagpunta rito. Nagturo sa atin, nag-preach sa atin, nagbigay ng mga topics about mobilization. But this time, gusto kong pumunta po tayo sa basic teaching on mobilization. Gusto kong mag-dwell tayo sa dalawang bagay. And that basic teaching to mobilize the church, I believe number one is prayer. Lahat po tayo nadalangin, amen? Okay. Lahat po tayo alam ang how, when, what, who, pagdating sa panalangin. Kumbaga sa ito po ay basic Christian teaching. Ito po ay kagad itinuturo sa mga tumanggap sa Panginoon. Ako po naniniwala personally, sa kabila
ng marami nating mga rason, our preoccupations, para mobilize in church, naniniwala po ako, kaya po tayong kumilos para manalangin. Marunong po tayong manalangin. Amen? Okay. Kilala po natin ang ating tinatawagan. Amen? Okay. Alam po natin kung paano manalangin. Okay. Ano ang nagagawa ng panalangin? Alam po natin yon. Sasabihin niyo sa akin, Brother Mac, ang tagal ko nang ginagawa niyan. Simula nung ako'y nakakilala sa Panginoon, ako'y napipray na. Lahat po tayo nagpipray na. May tanong po ako sa atin lahat. Talaga bang tayo nagpipray? Naranasan na po ba natin na manalangin na alam natin na yung panalangin natin, alam natin na yung panalangin natin ay talagang nakakaabot sa puso ng Panginoon? Kasi po napapansin ko po, ito ang isang problema ng panalangin. A lot of Christians are so expert in prayer. Nabibigla po ako sa panalangin ng ibang mga mananampalataya. Napaka-automatic. The words, the wordings, sentences, statements, ang sarap pakinggan. Ito ba yung umaabot sa puso ng Panginoon? Kasi po kung hindi, at hindi tayo sure na tayo nanalangin sa Panginoon, na alam natin na yung panalangin natin ay umaabot sa puso ng Panginoon. Walang pong pinag-iba ang panalangin na yan sa panalangin ng mga pagano. Aware po tayo sa mga panalangin ng mga tagalabas, lalo na yung mga dating pinanggalingan po natin, kahit na ikipagkwentuhan, nanalangin. At nanalangin, pwedeng mayroong mag-butt-in at pwedeng kausapin. And then, itutuloy ang panalangin. Tama ho ba yun? Nagpipray ka, of course, alam natin yung panalangin na yan. Tapos biglang may tatawag sa atin, Tay, ganyan. O bakit? Anong kailangan mo? Ganyan. Tapos, mamaya na, nanalangin ako. Balik tayo sa panalangin. And then yung panalangin na yun, yung wordings ng panalangin na yun, ay alam din natin. Matik yun. Lumalabas yun. Alam natin yun. At sinasabi natin na yun ay panalangin ng mga hintil or pagano or sanlibutan. Have you tried listening to your prayer? Subukan nating manalangin. At bilangin natin kung ilang salita yung pare-parehas na salita na lumalabas sa ating panalangin. Matik yun, lumalabas yun. Matik. At saka yung bilis ng panalangin.
Matik din yun. Para ba nauubusan tayo ng oras? Parang kinakailangan ipanalangin natin ang lahat. Kung minsan nakakalimutan na po tayo natin na minsan ay mag-pause ng konti. Manahimik ng konti. Pakinggan natin yung panalangin natin. At damdamin natin kung talaga nakikinig ang Diyos sa panalangin natin. Hindi yung tao o ibang tao ang nakakarinig lang ng ating panalangin. The magnitude and intensity of our prayer. Alam ko may gumawa niyan eh. In Luke chapter 22, verse 42 to 44, ito yung panalangin ng Panginoong Jesus. Sinabi niya, Father, if you are willing to remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. And an angel appeared to him, strengthening him. And being in agony, he was praying very fervently, and his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. The intensity, the magnitude. Alam ng Panginoon na kausap niya ang Ama. Alam ng Panginoon kayong nilalaman ng kanyang panalangin. Alam ng Panginoon kung ano yung daraanan niya. Alam ng Panginoon yung hirap. Alam ng Panginoon yung krus. Nakikita niya yun sa panalangin. Nasubukan po ba nating manalangin? Habang ipinapanalangin po natin ang ating mahal sa buhay, ang isang kapatid, with that kind of attitude in prayer. Panginoon, ipinapanalangin ko ang aking pastor. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan. Taluyan mo siya ng iyong banal na Espiritu. Hayaan mo, Panginoon, ang himala ay tumaloy sa kanyang mga kamay. Na alam natin na habang ito'y pinapanalangin natin, alam natin, naririnig ng Panginoon. Hindi naririnig ni Pastor. Kung maririnig man niya, ay hindi para sa kanya, kundi para sa Panginoon ang panalangin. And if all of us Christians will pray with that kind of prayer, with that magnitude and intensity of prayer, something will happen. Kapag tayo nagkaisa ng manalangin, ng totoong panalangin, may mangyayari. May mangyayari. We are short of our time. We have reasons, our time, our loved ones, our finances, our jobs. Yun ang dahilan kung ba't di mo mobilize ang church. But, if we pray together, something will happen. Pag kumilos ang iglesia upang manalangin, isang panalangin na umaabot sa Panginoon, isang panalangin na naririnig ng Diyos, magkakaroon ng himala ang Panginoon. Alam ng Panginoon po yun, mga kapatid. Hindi kinakailangan, we don't need to utter so many repetitions in prayer. Alam ng Panginoon yun eh. Sometimes silence is so powerful in praying to God.
Nababasa ng Panginoon ang ating isipan. Alam po natin lahat yun. Bago natin sabihin ang salita, alam din ng Panginoon. Ang unang titignan ng Panginoon ay ang ating mga puso. Lahat ng panalangin nanggagaling dito, nafi-filter ng utak natin ang mga salita. Ang mga gandang salita. Pero sa puso, ang hinahanap ng Panginoon, yung totoo. Yan ba ay itinataas mo dahil sa nanggagaling sa puso mo? O yan ay itinataas mo nanggagaling lang sa utak mo dahil sa maraming salita? That's number 1. Prayer. Isahang pagkilos sa panalangin, malaki ang magagawa to mobilize the church. Second, napakasimple rin po ito. Basic. And it's all about our testimonies. Masyadong malawak ang testimony na po. Pag pinag-usapan ng testimony, maraming aaray po kasi. Pero alam niyo mga kapatid, kapag maayos ang ating panalangin at maayos ang ating testimonies, ang laki ng magagawa. Napakalaki ng magagawa. Your character, your attitude, your behavior, your way of life, the way you speak, the way you think, and the way you approach life's problem. Makikita po yun sa ating testimonies. Makikita yun ng mga tao. Makikita po yun ng sanlibutan. Makikita po yun ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kaibigan, ng mga kasama natin sa trabaho. Ano ang mayroon ka? Ba't ganyan ka? Anong mayroon sa iyo? Hindi mo nga actually kinakailangan magsalita eh. Lalapitan ka because of your testimony. Marami na po tayo nakikitang ganun. Habang tayo nakikipag-usap, nalalaman nila that there is something in you. Merong kakaiba. Kay brother, kay sister, may kakaiba. Anong kakaibang yun? Nasa kanya ang Panginoon. Kumusta po ang ating mga testimonies, mga kapatid? Okay pa po ba? Ako hindi okay. Sa una sa lahat, sa akin po itinuturo ng Panginoon ang mensaheng ito. Madaling magpakita ng magandang testimonya sa loob ng iglesia. Dali lang. Sama-sama tayo magsasamba, mananalangin, magtataas ng kamay, magpupuri sa Panginoon, sabay-sabay, kamayan tayo, akapan tayo, offer tayo ng coffee sa bawat isa, labas tayo, kwentuhan tayo, madali lang magpakita ng isang magandang testimony. Labas po tayo. At dalhin po natin ang ating mga patutuo sa labas. Ano ang sinasabi ng ating mga kasamahan sa atin? Lalo na pag ang kasama natin ay hindi mananampalataya. Ano po ang tingin nila sa atin? Ano ang sinasabi nila sa ating likuran? Pag
tayo ay nilapitan at inalok na alam natin ang mali, alam natin ang masama, anong gagawin natin? Paano po natin maipapakita ang ating mga patotoo pagdating sa mga ganung bagay? Kaya nga po, mga kapatid, dalawa lang. Prayer and testimony. Dalawa lang. Marami may tuturo, pero let's concentrate on these two. In 2 Corinthians chapter 14, verse 5, napakabigat na salita po itong tinurang po ni Pablo. Sabi niya, test yourselves whether you are in the faith. Examine yourselves, or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test. Doon lang po magkakatalo, mga kapatid. Doon magkakatalo. Madaling ipakita na tayo ay totoo. Madaling ipakita na tayo ay Christians. Sa loob ng Christian church. Sa loob ng gathering ng mga Kristiyano. Pero pagdating sa gathering sa labas, subukan natin ang ating mga sarili. Let's examine ourselves. Pagdating sa labas, nang kaharap mo ay sunmig light. Ang kaharap mo ay magandang chicks. Ang kaharap mo ay nagmumura ang mga tropa pips mo. Doon mo i-test ang iyong testimonya. Ang iyong pagiging Kristiyano. Malalaman mo pag ikaw babagsak. Malalaman mo kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. At kapag ito ay ating napatunayan, wow, such power. Ang laki ng magagawa nun. It's either madala mo sila sa Panginoon or iwanan ka nila or pagsasalitaan ka ng mga masasakit na salita. Ganun lang yon. Kung ang mga taong yun, isa, dalawa, tatlo, apat sa mga yun ay tinawag ng Panginoon, believe me, with your character, with your testimony, dala mo yun sa Panginoon. Dala mo yun sa Panginoon. Kikilos ang Panginoon dun eh. Pero pag hindi, normal lang, si kapatid, naging pastor. Wala na yan, iwanan na natin yan. Wala tayong mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan sa buhay niyan. Pero, na-prove natin that we are Christians because of our testimonies. Remember, these two. Prayer and testimonies. We are called to mobilize the whole world. Let's start with the magnitude and intensity of our prayers and the powerful manifestations of our calling through our testimonies by the power of the Holy Spirit, and nothing is impossible. Tayo po'y manalangin. Malapit po kami sa inyo, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga kakulangan, ang aming mga kahinaan. Kilala niyo po kami, Panginoon.
kung saan kami laging bumabagsak, kung saan palaging nawawala kami. And yet deep in our hearts, Lord, mahal ka namin. Deep in our hearts, Lord, ikaw ang aming tinatawag na Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo po kami na sa aming buhay pananampalataya upang kami ay sama-samang kumilos upang ipalaganap ang iyong salita. Bigyan mo kami ng lakas, ng kapangyarihan. Mag-umapaw ang iyong grasya sa aming buhay upang sa bawat pagkilos namin, lalo sa aming panalangin, ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan. At ang mga taong ay makasalamuha ay madala po namin sa iyong karyan. Pinupuri ka po namin, Panginoong Hesus. Dinadakila ka namin, aming Ama. Kayo po ang karapat-dapat sa lahat. Ito po ang aking panalangin, ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.